Magandang maulang araw! Naghahanap nga pala kami ng bahay na malilipatan. Meron kaming kakilala na Japanese at meron siyang bahay na i-offer sa amin. Itong bahay na to ay 5 STK. Ibig sabihin, meron siyang 5 rooms, may storage, dining at kitchen. Since kilala na kami nung may-ari, ay pinacheck niya yung bahay kahit wala siya. Binigyan niya lang yung code ng key dun sa labas ng bahay. Pinag-isipan namin maigi kung lilipat ba kami dito o hindi. Since ang offer nung may-ari ay rent to own, ay mapapasamin na tong bahay after ilang years ng pagre-rent. Madami akong nakikita na dapat ayusin o i-renovate. Pero dahil livable naman itong bahay, ay naisip namin na okay pa naman. Maganda din ang paligid, tahimik at malapit sa beach. At after isang linggo ng pag-iisip, ay kinuha na namin yung bahay. Madami kaming dapat asikasuhin bago umalis dito sa current apartment namin. Nakaka-stress isipin pero kailangan gawin. At ngayon ay kinukontak ko na yung water, electricity at gas supplier namin para ilipat yung contract namin dun sa bagong bahay. Apato dewa nai desu. Pag sa mga ganitong Japanese house pala ay propane gas ang ginagamit. At kung papalitan mo ng city gas na mas mura, ay aabutin ka ng sanjuman. Sobrang mahal din, di ba? Buti na lang natapos ko na yung mga kailangan kong ayusin sa gas, electricity at water namin dito para malipat na sa bagong bahay. Pag nakalipat na kami, ipapakita ko sa inyo yung binago ko sa bahay. Unti lang naman yung gusto kong baguhin at hindi ko i-fully renovate pa. Since mahaba naman yung panahon na meron kami, ay uunti-untiin ko para hindi masyadong mahal yung mga DIY renovations namin. Tinanong ko pala yung history ng bahay na to dun sa may-ari. At so far, wala namang namatay dito sa loob at 39 years old na tong bahay. Sundan niyo yung journey namin dito sa bagong lumang bahay namin at subscribe!